Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Rachel Burkheimer Murder Case. Nagsimula ang istorya ng buhay ni Rachel Burkheimer na puno ng pangako at pag-asa. Lumaki ito sa isang close at loving family kasama ang kanyang mga magulang na sina Bill at Denise at nag-iisang kapatid na si Megan. Mahusay si Rachel pagdating sa academics at socials. Dahil sa masiyahing personality, marami itong kaibigan at lubos na minamahal ng karamihan. Parati itong nakabungis-ngis at hindi matatawaran ng malasakit hindi lamang sa mga tao kundi pati na rin sa mga hayop. Katunayan, balang araw ay nangangarap itong maging veterinarian. Subalit pagtungtong ng high school, sa isang iglap, nagbagong buhay ni Rachel. Sunod-sunod na trahedya ang dinanas nito mula sa pagpanaw ng 6 na kaibigan. Isa na kinitilang sarili, may isa na nalunod at may isa na aksidenteng nabaril. Bawat isa sa mga ito ay nag-iwan ng malalim na sugat kay Rachel. Ngunit ang pinaka-nakaapekto sa dalaga ay ang pagkamatay ni Corey Haynes. Si Corey ay ang tinuturing na best friend at soulmate nito. Kaya naman nang bigla nitong mawala dahil sa car accident, gumuho ang mundo ni Rachel. Ang dating positibo at masiyahing si Rachel ay unti-unting nalunod sa kalungkutan at depresyon. Nawala ng direksyon ng buhay nito. Bumagsak ang kanyang mga grades at nalipat sa ibang bagay ang focus. Nagsimula itong gumawa ng mga desisyon na nagbigay ng labis na pangamba sa kanyang pamilya. Lalo na mag-drop out ito sa school at maenganyong bumarkada sa Northwest Mafia. Ito ay isang local gang na kinabibilangan ng mga kabataan na sangkot sa mga minor crimes. Isang araw, laking gulat ni Bill at Denise nang matanggap ang kanilang phone bill na nagkakahalaga ng $600. Ngunit ang higit na ikinagimbal ng mga ito ay nang malaman na ang tawag ay patungo sa isang kulungan sa Shelton, Washington. Lumalabas na ka-phone file ng kanilang anak na si Rachel ang isang preso na nagngangalang John Anderson. Si John ay isang miyembro ng gang na labas-masok sa kulungan. Sa kabila ng bad records nito, kinakitaan pa rin ito ni Rachel ng kabutihan sa kanyang puso. Binigyan niya ito ng pag-asang kilalanin nila ang isa't isa. Kaya naman nang makalaya ito, sineryoso ng dalawa ang pagdidate. Bagamat hindi nagtagal ay lumabas ang obsession ni John kay Rachel. Parati nitong chinecheck kung anong amoy ng damit at buhok ng nobya upang malaman kung may nakasama ba itong ibang lalaki. Hanggang sa nakikita na lamang si Rachel ng kanyang pamilya na may mga pasa sa iba't ibang parte ng katawan. Duda ng mga ito, sinasaktan nito ni John. Nang masinsinang kausapin si Rachel ng kapatid na si Megan, nakumbinsi siya nito na hiwalayan na ang nobyo. Dahil dito, nakahinga ng malalim ang pamilya ni Rachel at ginawa ang lahat upang masuportahan ito mula sa breakup at makapagsimulang muli. Sa puntong yun, tila unti-unti nang nakarecover si Rachel mula sa masalimuot na pinagdaanan. Nakakangiti na itong muli. Nang mga panahong yun, napalapit naman ito sa 18 years old na si Maurice Rivas. Ngunit may problema. Si Maurice ay isa ring miyembro ng gang. Gayunpaman, gaya ni Rachel, pagod na ito sa pariwarang buhay at nais na ring kumawala sa magulong mundo ng gang. Nahikayat ng dalawa ang bawat isa na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at makapagtapos. Subalit ang inosenteng pagkakaibigang ito ang magdadala ng panganib kay Rachel. Si Maurice ay kabilang sa gang ni John, ang ex ni Rachel. Kahit hiwalay na, hindi matanggap ni John na may bagong mapalapit kay Rachel lalo pa kung isa sa kanyang kabarkada. Kasabay nito, nagkaroon rin ng usap-usapan na ipinagkakalat na Rachel sa karibal na gang ang sekreto ng Northwest Mafia. Bagamat kahit walang pruweba, sapat na ito upang buuin ng grupo ang isang maitim na plano laban kay Rachel. Noong September 27, 2002, magkasamang umattend sina Rachel at Maurice sa isang party na hinost ng Northwest Mafia. Kahit pa tumiwalag na, kampante si Rachel dahil kasama nito si Maurice na noon ay miyembro pa rin ng mga ito.
Habang nasa party, sobrang nag-e-enjoy ang dating magkakagrupo. Ngunit nang dumating si John, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Nagsimula itong maging agresibo nang makitang nagkakasiyahan ng lahat kasama si Rachel. Walang ano-ano, bigla na lamang itong bumunot ng baril. Ramdam ni Rachel ang tensyon sa paligid kaya naman agad itong nagdesisyong umiwas sa gulo. Subalit sa kasamaang palad, hindi na ito umabot pa sa pinto. Dahil bahagi lamang ng plano ni John ang lahat. Ang party at ang pag-aamok upang takutin ng ex-girlfriend. Nang magtangkang umalis, pinagtulungang patumbahin si Rachel ng magkakaibigan kabilang si Maurice. Pinagsisipa at suntok ng mga ito ang walang kalaban-labang si Rachel hanggang sa mawalan ng malay. Pagkatapos ay itinali ito at dinala sa garahe. Sa puntong yun, hindi alam ng grupo kung anong susunod na gagawin dahil hanggang doon lamang ang kanilang napagplanuhan. Lumipas ang mga oras, patuloy pa rin ang debate ng mga ito kung ano ang next plan. At habang nangyayari ito, nagawa pa ng mga itong mag-order ng pizza at maglaro ng video games. Hanggang sa maya-maya pa, dumating ang asawa ng gang leader na nakatira sa bahay na yon. Laking gulat nito nang makita ang nakapanlulumong sitwasyon ni Rachel. Dali-dali niya itong nilapitan at kinausap upang matulungan. Ngunit agad na nakialam ang magkakabarkada. Sa kasamaang palad, naantala ang sanay pagtakas ni Rachel. Sa halip na tumawag ng pulis, sinabihan ni Teresa ang grupo na alisin sa kanyang bahay si Rachel. At iyon nga ang eksaktong ginawa ng mga ito. Isinilid ni na John si Rachel sa isang gym bag at inilagay sa trunk ng sasakyan. Noon ay wala pa ring ideya ang mga ito sa susunod na gagawin. Isa sa naisip ng mga ito ay ang dalhin si Rachel sa hotel upang magpagaling ng mga sugat nito. Pero sa huli, hindi iyon ang nangyari. Apat sa mga ito, kabilang sina Maurice at John, ang bumiyahe kasama ni Rachel patungo sa isang kakahuyan 30 miles ang layo mula sa bayan. Nang makarating sa lokasyon, inilabas ng mga ito si Rachel sa bag at iniwan kay Maurice upang bumili ng kagamitan, ang pala na panghukay sa paglilibingan kay Rachel. Sa mga oras na yun, ramdam na ni Rachel ang kanyang sasapitin. Humiling ito kay Maurice na kung siya ay papatayin, huwag sa pamamagitan ng paglunod. Kung tutuusin, may pagkakataong palayain ni Maurice ang kaibigan habang wala ang mga kasamahan, subalit wala itong ginawa. Nanatili itong walang kibo hanggang sa dumating na ang tatlo pa bit-bit ang pala. Sinimula na ng mga itong paghuhukay habang nanonood si Rachel. Sa kapuwersahang ipinahubad ang mga damit at alahas nito. Nagmakaawa si Rachel na baunin ng singsing na alaala ng isa sa kanyang namayapan ng kaibigan. Subalit walang pakialam ang mga ito at pilit na ipinatanggal ang singsing. Sa pagkakataong yun, wala nang nagawa pa si Rachel kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Lumuhod na lamang ito at nagdasal. Walang ano-ano, pinagbabaril ito ni John. Hindi ito tumigil hanggang sa maubos ang kanyang bala. Sa loob ng ilang araw, binalot ng takot at pangamba ang pamilya ni Rachel habang hinahanap ito. Hanggang sa makalipas ang halos 2 linggo, natagpuan na ang bangkay nito. Agad na natukoy ng mga pulis na may kaugnayan ng kamatayan nito sa gang. Kaya naman nahirapan ng mga ito noong una na makakuha ng lead dahil walang sino man ang nais magsalita. Ngunit kinalaunan, isa sa pinakabatang member ng mga ito ang umamin sa kanyang nanay ng gabing maganap ang krimen. Mula sa testimonya nito at sa mga nakolektang kagamitan, ang damit at alahas ni Rachel, pati na ang palang pinanghukay, nakuha ng mga pulis ang sapat na ebidensya para sa kaso. Dahil sa pagsisiwalat ng unang sospek, unti-unti na ring lumitaw at nagturuan ang ibang sangkot. Hindi matanggap ng pamilya ni Rachel na nagtapos ang buhay nito sa brutal na paraan sa kamay ng mga taong nangakong poprotektahan nito. Wala ni isa sa mga ito ang naglakas ng loob upang gawin ng tama at isalba ang buhay ni Rachel.
I did see a photo of the gravesite after they had removed her body, and there was in the dirt was an imprint of her hands in a praying position, perfectly preserved, and that gives me some peace. Sa trial noong 2004, nahatulan ng guilty ang 8 miyembro ng gang. Nasintensyahan sina Whitaker at John ng life in prison without the possibility of parole. Wala itong ipinakitang anumang bakas ng pagsisisi habang nililitis at sa halip ay makikita itong tumatawa at tila nangaasar pa sa pamilya ng kanyang biktimang si Rachel. May pagkakataon pang inisian at kinindatan niyang mga ito. Samantala, ang driver at si Maurice ay nag-plead ng first-degree homicide at nasintensyahan ng halos 26 years. Bagamat iginiit ni Maurice na hindi nito nagawang iligtas si Rachel dahil sa takot, na natili ang desisyon ng judge. Ayon rito, hindi matutumbasan ng takot na naramdaman ni Rachel ang kay Maurice. It was really senseless and it didn't need to happen and it was just a horrible, horrible thing. A lot of it was fear. It just kept gripping me. That I was like, man, I was just really scared in a lot of points. I know that's like cowardice. I failed on an epic scale. Ang leader ng gang ay napatawan ng 37 years na pagkakakulong habang ang 2 na umamin sa krimen ay hindi bababa sa 10 taon. Ang isa naman na nagsinungaling sa mga pulis ay nakulong lamang ng 116 days. Samantala, noong 2022, matapos umapila, nabawasan ng parusa ng 2 sospek na sina Matthew Durham at Maurice Rivas. Mula sa halos 26 years, bumaba ito ng 22.5 kasunod ang probation. Bagamat wala pang specific date, anumang oras ay maaari nang makalaya ang mga ito. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.